What's up sa inyo mga master? Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano namin tinap-overhaul tong makina ng Honda City 2004 model. So ano pala yung naging issue na ito? Ang naging issue na ito mga master is nagkaroon to ng overheat. Dalawang beses ito naka-experience ng overheat at 3 beses pala. Ang unang reason is nalimutan sara yung rad cap kaya ayun, naubusan ng tubig. Pero hindi pa siya tinamaan yung head gasket. Yung pangalawang attempt is na ayun, nasira yung rod pan. So, ayun, nag-overheat siya. Kaya, mas lumala yung crack yung tama niya sa head gasket. So, ngayon, para matapos na yung problema ang pag-overheat, tinatap overhaul na namin. By the way, guys, may kasama ako dito. Galing pala siyang Thailand, pero dito na siya nakatira sa Pinas. So, nagpatulong ako sa kanya dahil mas may alam siya pagdating sa pagmimekanika compare sa akin. So, ayun, guys. So kung mapapanood yung mga dati kong video, meron na akong isang video doon, yung Project Corolla ko. Nag-top overhaul din kami. Pero may kasama rin akong iba no na nag-top overhaul. Ngayon kasi dapat ako na sana magta-top overhaul mag-isa. Pero dahil hindi pa naman ako ganun ka-knowledgeable pag sa, kumbaga experience. May knowledge pala ako pero yung experience is kulang pa. Nagpasama na muna ako sa may experience na mechanic para makita ko na kung paano talaga yung process, matanong ko siya. So, siguro mga next na top overhaul ako na talaga kasi ngayon at least nakikita ko na talaga yung process, nakakapagtanong ako ano yung mga diskarte. Ayun. By the way guys, siya pala yung kakalas ng head tapos mag-assemble. Ang gagawin ko is ako yung in charge pagdating sa pagtrabaho sa machine shop. Kasi as a former OJT ng machine shop, salamat pala Apache Machine Shop, ako na yung magtatrabaho nito. So, makakalis tayo sa gastos. So, papakita ko sa inyo sa next video kung paano yung gagawin ko diskarte sa pag-aayos ng cylinder head. So, si mechanic ang bahala sa pagkalas. Kaya ko naman guys, pero syempre, kailangan pa rin natin ng ng guidance sa isang may experience talaga. Para at least, 'di ba? Habang tumatagal, nakikita ko yung paano process, pwede ko nasubukan. So, hindi biro guys, ang pag-DIY ko nakikita nyo sa YouTube. Na, ay, pwede nyo gawin. Lalo pag top overhaul ng usapan. Pwede nyo gawin, pero mas maganda pa rin makatry kayo ng guide sa mas marunong. Obserbahan nyo. Manood na kayo na manood, at least mga 3 beses, 4 na beses kayo maka-experience ng actual nyo makita. Then, try nyo na mag-DIY. So ito guys, lilinisin namin yung mga parts na nakalas namin sa cylinder head para tomorrow at the next day ako na bahala sa pag-machine. So papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung pag-aayos ng cylinder head. So yun guys, ipatuloy ako dito sa mga friends na maglinis na itong Kasi na-practice ko sa aking OJT, dapat bago ipasok sa machine shop, linisin muna yung mga parts. So, isa sa magandang knowledge na naibigay nila, naturo na sila para sa akin, yung cleanliness is bago gawa, di ba? So, yan, para maiwasan yung dumi ng shop. So, di ba? Kung makita nyo, kung di ko lilinisin to, sobrang dumi. Ito guys, kakalasin ko pala yung mga valve. Sa machine shop, yun yung madalas kong trabaho, pagkakalas ng valve, tapos pagka-assemble. Kaya, ngayon, 'di ba? Actual na 'to. Kaya for me, mas magandang experience 'to dahil nung unang episode, nung unang video ko sa YouTube, hindi pa talaga ako yung gumagawa ng head. Nanonood lang ako. Ngayon, paunti-unti ina-adapt ko na yung mga natutunan ko. So ayan guys, dahil nag-experience ako sa machine shop, i-apply ko na sa sarili kong sasakyan. So ito guys, kakalasin ko na yung valve spring tas valve seal. Bumili pala ako ng tool before na pangkala, special to. Pero you can make naman. So habang abala sila sa paglilinis ng parts, ako naman dito sa pagkakalas ng valve spring tas valve seal. Ito pala guys, nakailang try na ako nito sa machine shop. Pero syempre iba pa rin yung real life situation na yung wala nang guide ng mga dati nagturo sa akin. So kung pumalpak, na yon, as learning ko na yun. Pero anyway, ito talaga sineryoso ko to dati. Ang pinakamahirap lang dito is minsan tumatalsik yung mga parts ng valve. Kaya ingatan nyo to guys kung magta-try kayo mag-DIY kasi
mahirap humarap ng parts niyan. Or mapapagastos kayo. Kung kayo naman magbimekaniko sa iba, abonado kayo nun. So, pag nalinisan na to, pwede na to ihasain. Ayan. So, dito ko na muna tatapusin tong video na to. Abangan nyo yung part 2 ng pagtatop overhaul. Sa part 2 gagawin namin is mag-assemble na. So, ipapakita ko yung process. So, let's go!